Alam nyo, may mga kwento talaga sa kasaysayan na parang humuhubog sa kung sino tayo. At ngayon, yung babalikan natin, isa sa mga pinakadramatiko. Isang kwento to mula sa Genesis, tungkol sa takot, sa pananampalataya, at sa isang misteryosong pakikipagbuno na babago pala sa lahat. 400. Okay, hindi lang yan basta numero. Ito yung bilang ng mga armadong lalaki na kasama ni Esau, yung kapatid na 20 taon nang hindi nakikita ni Jacob. At isipin nyo, yung kapatid na to may mabigat na dahilan para magalit sa kanya. At hindi ito simpleng kabalang ha, ito mismo yung mga salita ni Jacob. Dito pa lang, ramdam mo na yung tindi ng takot at pagkabalisa niya. Para sa kanya, ang buhay niya at ng buong pamilya niya nasa bingit na talaga ng panganib. So heto na, unang bahagi, paghihiganting nga ba ng isang kapatid? After 20 decades, pauwi na si Jacob. Pero yung pag-uwi niya, may kasamang parang multo mula sa nakaraan, si Esau, yung kapatid na minsan niyang niloko. Okay, pangalawang bahagi. Isang planong isinilang sa takot. So sa harap ng ganitong klasing panganib, anong ginawa ni Jacob? Hindi siya basta nagpapatalo sa takot. Sa halip, dahil isa siyang stratehista, gumawa siya ng isang napakadetalyadong plano. At heto yung 3-step plan niya para makasurvive. Una, hatiin ang kampo. Para kung sakaling may sumalakay, may isang grupo na makakatakas. Pangalawa, manalangin. Humingi siya ng tulong sa Diyos. At pangatlo, magpadala ng grabe dambuhalang regalo para palamigin ang ulo ni Esau. Itong panalangin na to, dito mo makikita kung gaano siya kadesperado at kahambol sa sandaling yon. Kinikilala niya na lahat ng meron siya, biyaya lang. At ngayong ipinapaubayan na niya ang lahat sa kamay ng Diyos. At teka, hindi ito basta-bastang regalo ha. Tingnan niya yung bilang, mahigit 550 hayop. Grabe. Ito na yung patunay kung gaano katindi yung takot ni Jacob, kung gaano niya iniisip na galit sa kanya si Esau. So, ang punto dito, hindi lang to tungkol sa pagiging generous. Kalkulado to. Ang pag-asa ni Jacob, bago pa man sila magkaharap ni Esau, yung galit ng kapatid niya, napawi na dahil sa sunod-sunod na alay na natanggap nito. Ikatlong yugto na tayo, pakikipagbuno sa dilim. Pagkatapos niyang ipadala ang lahat ng hayop, lahat ng tao sa kabilang ilog, naiwan si Jacob na mag-isa. At dito magsisimula ang pinaka-weird na gabi ng buong buhay niya. Pwedeng i-imagine natin yung sandaling yun, yung katahimikan, yung dilim. Tapos na lahat ng paghahanda, lahat ng pag-aalala, siya na lang mag-isa, totally vulnerable. Naghihintay na lang sa pagsikat ng araw at sa posibleng pagdating ng kapatid niya. At sa gitna ng kadiliman, biglang may sumulpot, isang misteryosong lalaki. At nagsimula silang magbuno. At hindi ito simpleng away lang ha, ito yung laban na tumagal buong gabi, hanggang sa mag-umaga. Dito na nagiging kakaiba yung kwento. Kasi si Jacob kinaya niyang makipagsabayan buong gabi. Pero yung kalaban niya, sa isang hipo lang, napilay ang balakang niya. Dito pa lang alam mo nang hindi ito ordinaryong tao. Okay, ika-4 na bahagi mula Jacob tungo sa Israel. At dito mismo nagbago ang yaat. Yung laban, hindi na lang pisikal, naging espiritual, naging isang paghahanap ng basbas. Kahit sugatan at pilay na, hindi sumuko si Jacob. Sa halip, lalo pa siyang kumapit. Alam mo yon, nakita niya na itong kaharap niya may kapangyarihang magbigay ng pagpapala at hinding-hindi niya ito palalampasin. Para maintindihan natin yung bigat ng pagbabago, kailangan nating alamin yung kahulugan ng pangalan niya. Ang Jacob kasi, ang ibig sabihin ay manlilinlang, mandaraya. Yun yung identity na daladala niya mula pa nang ipanganak siya. Pero sa gabing yun, binigyan siya ng bagong pangalan, Israel, na ang ibig sabihin, siya na nakikipagbuno sa Diyos. Isang complete transformation ng kanyang pagkatao. At ito yung climax ng kwento. Yung pakikipagbuno niya hindi pala yung tanda ng pagsuway, kundi ng katatagan. Dahil sa pagpupumit niya, binigyan siya ng bagong pangalan, bagong identity, na magiging marka niya at ng kanyang lahi magpakailanman. At sa huling bahagi, ang marka ng pakikibaka. So anong naging resulta ng gabing iyon?
Well, may dalawang permanenteng marka na iniwan to kay Jacob. Pinangalanan ni Jacob yung lugar na Peniel, na ang ibig sabihin ay mukha ng Diyos. Ito ay dahil sa paniniwala niya na nakita niya ang Diyos ng harapan at nakaligtas siya. Pero itong pagbabagong ito may dalawang mukha. Sa isang banda, tumanggap siya ng pagpapala, isang bagong pangalan, isang bagong hinaharap. Pero sa kabilang banda, nag-iwan din ito ng pisikal na marka, isang pilay na habang buhay niyang dadalhin bilang paaalala. At ito yung huling imahe na iniiwan sa atin ng kwento. Si Jacob, na ngayon ay Israel na, naglalakad patungo sa bukang liwaway. Oo, sugatan siya sa pisikal, pero sa espiritual, siya ay nabago at mas buo. So, ayun, dito tayo iniiwan ng kwento na may isang tanong para sa ating lahat, di ba? Paano kung yung mga pinakamatinding nating pagsubok, yung mga pinakamabigat na pinagdadaanan natin, ay hindi lang pala mga balakid? Paano kung yun pala mismo yung mga pangyayari na humuhubog sa kung sino talaga tayo?